Okay, so today is Monday. So pupunta lang tayo sa parang grocery na malapit dito para bumili na pagkain natin for this week. So magdadrive tayo doon. Dito tayo sa may grocery nila, then sa may tapat ng Benoy Port. So 5 kilometers yung motorbike natin. So bibili lang tayo ng pagkain natin hanggang sa April 6. Brand out eh. Makapag-grocery na tayo ng mga pagkain natin for this week. Puro dilata na lang yung binili ko para hindi mapanis or hindi sumobra yung mga bibiling ko. So yan, ito yung motor natin. Pupunta tayo sa ating bahay. Okay, so there, naayos na nila yung double deck. So finally kompleto na siya. Kompleto na yung mga beds natin. Yeah, so ready na tayo mag-accept ng more guests. So kasuin ko na lang is i-redesign ko siya. So ito baka i-move ko siya from here, tapos ito i-move ko balik dito, basta gagawin ko siya ng paraan kasi hindi na siya maganda dyan kasi may bed na. So kailangan iba na yung design niya. So yun yung asikasuhin ko today, pero happy na ako kasi finally natapos din siya. At yun yung gagawin ko for today. Magmamala karpintero. Yeah, dito ako natuto maging karpintero. Kasi wala akong mautusan eh. Ako lahat kailangan gumawa. Pero na-enjoy ko naman siya. Parang nakakaaliw siya gawin. So, yun. Naasikasuin ko na siya today. Kasi kagising ko lang. Let's go. Nandito tayo sa Bagong Port kasi sinamahan natin si Kim na i-return yung kanyang bike. So, iaangkas natin siya pabalik. So, wish again. Okay, we're going. Okay, should I wait till you turn around? Okay, so we didn't see any. No. Any checkpoint. Okay, let's go. Enjoy, Siargao. Alis na si Kim. So yun, umalis na ang ating bisita. So mag-isa na lang po tayo dito sa ating bahay. So ito nga po yung update. Ayan, naayos ko na siya. Nalipat ko na yung isa doon. Yan. So today, ang gusto kong paggawa is kasi nga sobrang kailangan kong palagyan ng ganyan para ma-maximize yung bed. Okay, so papahinga lang ako kasi pinag-drive ko siya eh. Dinarik niya kasi yung motorbike niya sa Bagong Port. Okay, niligpit ko pa yung computer. So pupunta tayo kanila Ate Marquesa kasi birthday ng anak niya. Kagigising ko lang. May birthday occasion na naman kanila ate. Bakit? Andito na naman tayo. Hello. Kompleto na naman ata sila. Happy birthday. Simple lang tayo. Hello, dito na naman ako. Simple lang. Huwag na kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday. Wala na agad. Happy birthday, Ashley. Okay, blow. Yay! Ano naman ang isaw man ni Ulbo ate? Ano man ni Ulbo? Ano naman? Muna. Siga? Muna. Okay, so may pupunta tayo sa Mambahaw para lang magbayad ng kuryente. Ayoko magmotor kasi baka may checkpoint eh. Mahirap na, so mag-commute na lang tayo. So nakarating na tayo sa Camelco. So magbabayad lang tayo ng deal natin, which is eto, 503. So nabayaran natin. So 490 lang pala. Nakakalito yung bill nila kasi dito nakalagay total amount with surcharge 503. Without surcharge 490. Ano ba yung surcharge na yun ba yun? Hindi naman tindahan ko na yung mga pagsasabi nila doon. Okay, so again, hindi ko alam kung maglalakad tayo or yun, siguro lakarin na lang natin kasi hindi na ako pupunta dun sa pinaka center sa terminal, so baka daan lang tayo dun sa may pinaka highway and then babalik na lang tayo patupusan. Ayoko na pumunta ng kung saan pa sa Mambahaw. Huwag na tayo pumunta ng Mambahaw kasi ano tayong gagawin? Ano bibili na? Bibili ba tayo doon? Ayoko nang bumili-bili pa kasi uwi na ako ng Sunday kasi halos tapos naman na yung bahay. Yun lang talagang pinaka-pinunta ko dito. So sige, maglakad na lang tayo. Okay, so today is Sunday, so magmamotor lang tayo kasi ito na yung ating last full day sa Camiguin kasi bukas na yung flight natin pa Manila. So ayan, pupunta lang ako ng Carinderia para hindi na ako magluluto kasi ayoko na mag-grocery kasi baka hindi ko rin maubos kasi palis na ako. So magdadrive lang tayo. Magpa-food tank lang tayo pala. Sa Binoni Port, so dito tayo kakain sa may Carinderia ng ating lunch. Ano oras na ba? 10:38. Order na lang tayo. So tayo kumain. So pupunta tayo dun sa may dagat na pinuntahan namin dati ni Hector. Malapit sa Kalam Sanctuary ba yun? Sige, Google Map natin. So medyo mahaba na rin yung dinag natin. Ay, sa ganda lang. Meron kalubog dinag na barko ba yun? Yeah, so nag-stop lang ako kasi gusto kong malaman kung gaano tayo kalayo dun sa pupuntahan natin. Mahaba pa din pala siya. Okay, sige. Mag-drive na ulit tayo. Sige, nasa Ginsiliba na tayo. Parang pinig ko sumobra na tayo ng ano. Wait nga, tingnan ko nga yung map. Kasi nalito ako dun sa map. Parang tingnan natin sa mga manamayan. Nakita na natin siya. Dito pala yung daan. Dumire-diretso kasi tayo dun kaya lumagpas tayo. So medyo delikado yung daan pababa, so magdadahan-dahan lang tayo kasi alam mo naman nadali na tayo ng aksidente sa mga pababa dati. So let's go guys, malapit na nga tayo. Natatandaan ko to pinuntaan namin ito ni Hector. Ito yung parang pinaka landmark ko. So kaso nga lang parang andun na ng tubig nila dati, mataas po yun. Pero anyway, sige, hanapin na natin siya. Natin na tayo. So may bayad pala na 80 pesos para dun sa entrance at environmental fee. Pero nung last time nagpunta kami dito parang wala pa. Wala pa dati, no? Nakadaan pa dati. Siguro 2 years ago. Meron 25 po isa.
Ewan ko, baka hindi ko lang matandaan. Pero yun, magbabayad tayo 80 pesos. Okay. Parating na rin tayo sa Aquamarine Park. In fairness, malinis na siya, tsaka maayos na siya. Dati parang hindi naman ganito kalinis. Tapos ngayon, may mga foreigner na rin ng mga nandito. Nagsasunbathing. Ayan, in fairness, maganda na siya. Maganda na nila, guys. Pinupuntahan na rin siya ng mga turista. Pero, mali. Oo nga, guys. Pinaganda na nila. Hindi naman ganito kaganda dati. Malinis na rin. Ayan, so dito lang tayo tatambay. Ito yung pinakamagandang dagat nila na hindi nawala sa island. Kaya ito yung magandang puntahan. Pero maliit lang kasi. Maliit lang yung dagat na to. Dati wala namang ganito dyan eh. As in parang ano lang to. Tinaman parang sinemento na nila to. Parang alam ko yung mga bato dito na malalaki. Hindi ko na matandaan. Okay, so siguro magano lang tayo. Mag-relax lang tayo. Maligo. Mag-picture. Okay, let's go. Dito tayo ngayon sa Talier kasi papa-change oil ko yung motor ko bago ako umuwi ng Manila tomorrow. Tsaka kasi may tumutunog dun sa likod minsan. Pasumpong-sumpong. Sabi naman ni Kuya, wala lang daw yun. Kasi feeling ko parang kakalas yung yung gulong niya. Naaning ako. Pero sabi naman ni Kuya, wala naman daw. So, ipapa-change oil na lang natin. Guys, we have our guest here, Oscar. He's gonna sing for us. Sing for us, Oscar. To any song. Come on, we wanna hear. Cause he does music. What kind of music you play or you sing? Oh, what instruments do you play? Drum and guitar. Oh, so you what? Rock music? Or yeah, everything. I like everything. Oh, come on, sing for me, like. Okay. I'll do an old song. You want to hear an old song? Oh, your own composition? Okay. Yeah. Sure, why not? What's the title? But it's in Dutch. That's okay. What's the title? Yeah. It's I don't think it has a title. I wrote it with a different artist. But what the song about? It's about having a promise with someone to not die alone. What? And to not die alone. Not to die love? Alone. Ah. On your own. Yeah. Okay. Can Okay, go something like this? Oh my god. Come on. Okay. I need to hear the guitar in my head. Ik heb altijd om je gebeld, maar ben je wel op mij? Jij denkt altijd dat het je fout is. Onzekerheid lijkt op vertrouwen. Vertrokken met de tijd. Was de schuld van je handen. Oh mama, blijf bij me. Het leven is te kort. De zwaartekracht is zwaar. Je zei de wolken zijn te ver. En nu raak ik ze bijna aan. Soms lijkt het even niet alsof. En is alles aan je waar. Voor altijd de belofte. Alleen wil ik niet gaan. Alleen wil ik niet gaan. Yeah. Alleen wil ik niet gaan. Wow, that's very nice.
Okay, so it's 2:30 na. So, punta na tayo sa port, Benoni Port. So, yan. So, pupunta na tayo ng Benoni Port. So, yung flight ko kasi from Cagayan to Manila. So, 9:30 pa naman siya. Isip ko, kunin ko yung last trip na 4:30. Kaso, baka naman maaligaga ako masyado. So, kasi from here, yung ferry is 1 hour. Sabihin natin 4:30, 5:30. 5:30 tapos 2 hours papunta sa Cagayan. Sa 8:30, tapos another for mga 45 minutes. So, baka mga 9 o'clock marating. That's if kung walang waiting time. Ano yung tuloy-tuloy lang yung biyahe. Yun, minsan kailangan pa mag-antay. So, para lang sure na hindi tayo mangangarag. Hindi ko alam kung anong oras yung ferry, pero alisa tayo kasi mahirap ng maiwan ang aeroplano. Mas mahal. Mas mahal mag-book, lalo na pag last minute booking, mahal siya. So tara na, bumalik na lang Maynila. Okay. Karating tayo ng port. So, bibigyan na lang tayo ng ticket. Tingnan natin kung anong schedule ng next month. Ferry. Let's see. Anong oras na sunod? Ha? Meron palang 2:45. Hindi natin nahabutan. 2:40 na tayo nakarating. Kainis. So ngayon susunod 4:15. Sana pala alas kanina. Alas 3 pala 3:30 na tayo pumunta, no? Anyway, magantay na lang tayo. Wala tayong choice. So dito tayo mag-aantay. Mamaya pa pala yung nasa Balinguan Port na tayo. Kinakabahan ako baka hindi ako umabot sa airport kasi alas 6 na eh. Tapos 2 hours yung papuntang terminal. And then dito kasi may exit. And then parang 1 hour, almost 1 hour papuntang airport. So sana abutin natin. Oh my god. So kung ano sis ngayon, so makarating tayo ng kung 2 hours ang biyahe, makarating sa terminal ng 8. And then from terminal to the airport, kung makasakay agad tayo, makarating tayo ng 9. Pero ang problema, what if hindi ganun yung mangyari? What if ma-delay, diba? What if malate tayo ng alis yung van or yung bus? Ibig sabihin nun, wala. Hindi natin mabuti yung flight natin na 9:30. Kinakabahan ako. Oh my god, I don't know what to do. Pero try pa rin natin. Kailangan ba yung sakyan ko kasi pag bus, matagal ang bus, hindi tayo abutin. Oh my god, napapanik na ako. Dapat para talaga umalis ako ng dapat 2:30 eh. Ay. Anyway, wala natin magagawa. Okay, so it's 8:45 na. So nakaabot naman tayo, nagangkas lang tayo. Wala pa ata tayong gate number 2528. Anyway, pasok na lang tayo. Yun na yung flight natin, 25.
Pasok na dito. So yung angkas natin nasa Bay 25 daw.